Hello guys! This is Chia and welcome to my channel. And this would be my first video po na isi-share sa inyo. Tungkol po ito sa visa. So, yung country na binisit ko po is UK. And I just wanted to share to all of you guys na may mga boyfriend sa UK or my boyfriend sa UK na gusto mag-visit doon. So, of course guys, gusto ko lang makatulong din sa inyo. All of this ideas na isi-share ko sa inyo is based on my own experience. So, ito po sana ay makatulong sa inyo. Una po is talagang kailangan natin ma-meet yung boyfriend natin in person. Kahit saang bansa, basta nagkita kayo in person kasi napaka importante po yung meron kayong genuine na maipakita or maipasatisfy doon sa sa UK na talagang nag-meet na kayo in person at na-meet ninyo ang pamilya mo. So, importante po yun. And then, of course, since yung boyfriend natin na magiging sponsor natin, kailangan natin ng mga documents niya like passport, ID niya, and saka yung of course, pupunta ka sa kanila, so kailangan din na meron kang matutuluyan. Like, kung may apartment siya or kung may bahay siya, kailangan ng supporting documents. Like, if apartment, kailangan ng ng landlord niya, ganun. Pero yung sa akin kasi, sarili niyang bahay yon. So, okay na ako doon. Yung, kumbaga, papers lang na pag may-ari niyo yung bahay, ganun. And, kailangan din siya ng financial, kumbaga bank statements niya for 6 months. And this is all about visit visa, guys. So, for 6 months only. And then, payslip niya for 6 months. And kailangan niya i-support yun, guys. Kasi kailangan talaga natin ipasatisfy na meron siyang kakayahan na dalhin ka doon o pabisitahin doon na kaya kanyang isponsoran, na kaya kanyang buhayin doon sa loob ng 6 na buwan. At of course, you also need your bank statements. So, tayo din mismo na mag-visit sa kanila, sa kanilang lugar, kailangan din natin ng bank statements which is about 6 months. So, kailangan din yun ipasa. And of course, guys, huwag kayo maniwala dun sa mga nagbablog na kailangan ng mga 100 something like that. Sobra namang lalaki yung mga nilalagay nila, mga 300,000 like that. Ang importante lang, guys, proper yung bank statements mo na ang nakalagay na pera doon is wag masyadong malaki kasi malaking question din yan, lalo na kung hindi ka makapag-support na kung saan ba galing yung perang yon. If ever bigay yun ng partner mo, yung boyfriend mo, makikita din yan sa bank statements niya na talagang ganun ang pinapadala niya sa iyo here in the Philippines. And most importantly is yung pera na nasa bangko ng BF mo is talagang makikita kasi yun kung magkano yung sahod niya at magkano napasok sa bangko niya, magkano yung nakuha, ano yung mga binayaran. So, dapat intact po yun at saka hindi po questionable kung saan talaga yung mga pera nanggaling. Kasi isa din po, meron akong kaibigan na nagka-problema dahil yung pera is hindi siya kasi nakikita yan doon kung saan galing yung pera, kung sa salary ba niya o kung kailangan na may supporting documents kung saan galing ang pera. Ganun. So, importante yun, guys. And then, of course, kailangan din natin ng yung mga messages natin sa messenger, guys. Kailangan yun. Yung receipt. Kung pinapadalhan ka through Western Union or kung ano man yung pamamaraan ng pagpapadala niya ng pera sa'yo, kailangan yun. Kasi isa yun siya sa magpapatunay na genuine yung relationship ninyo. And, of course, yung kung nabisit ka na niya, syempre yung ticket, yung booking na umuwi talaga siya sa Pilipinas, that he met your family already. Like, pictures ng mama mo at saka or yung family mo or ikaw, kasama siya. And of course, yung mga call logs niyo, kung makikita yan, dapat is, screenshot mo, tas ipaprint. Dapat A4 size, guys. Pag nagpapaprint, pwede rin naman na i-download mo. Ikaw mismo mag-download ng mga supporting documents mo sa VFS. No problem. Mas maigi yun kasi magbabayad ka sa scanning fee nila kapag pag hindi mo i-download. And then, of course, kailangan din yan na kung employed ka, so kailangan din na mag-support ka na talagang employed ka, kung anong company, ganun. So, guys, marami pa akong isi-share sa inyo. Just comment below kung meron pa kayong mga questions about visit visa. Kasi yung sa akin is about 1 month and 9 days lang na lumabas na yung kumbaga yun lang yung processing time at lumabas na yung decision na na-approve yung visa ko. And
Of course, meron tayong cover letter. Meron tayong cover letter. And